nag-ano na sila, ma'am, na Palitan na kayo? hindi pa po, pero nag-ano na sila. Ayun tayo. Ma'am, anong activities po ang meron tayo ngayon dito sa Chao? Nakalive po tayo, ma'am. Yeah, good morning. Good morning po sa lahat. BG. So, today, meron tayong pagbibigay ng financial assistance sa ating mga college students, no? Ito ay nanggaling sa Chaong. I think may galing, sino pa to? San Antonio and Dolores. So, kinumpres namin dito kasi yung DSWD nag-request na kakaunti ang tao nila, hindi nila kayang babaan yung iba. So, ito'y kasama doon sa ating mga social services, yung mga college students natin, basta narinig nilang makakahingi ng tulong. But for provincial government kasi, like nung 2022, mga around 30,000 plus yung bata na nakakuha ng financial assistance. But yung sustainability is a problem, kaya tayo ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Gatchalian kasi siya yung nagbibigay ng tulong sa atin whenever draining yung fund. Pino-forward natin na may ganitong pending na mga numbers of bata pa. Like, pag-uusap kami kahapon, I told him there are like 10,000 plus students, college students awaiting na tawagan sila para sa payout. So, ang very difficult. So, yun. So, we're thankful to Secretary Rex Gatchalian plus may mga ilang senators din naman nagbibigay ng tulong katulad ni Senator J.B. Ejercito, Senator Joel, Senator Amy Marcos, yan, no? So, yun. Ma'am, samantalahin namin yung pagkakataon nung isang araw po nasa event po kay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ma'am, ano po yung ginawa natin dito kasama yung mga mayor natin? So, we're thankful kasi yung PCSO, usually ang mga mayors, naglalakad yan para makakuha ng ambulance, land ambulance. So, si Pangulo ay nagbigay ng instruction na bigyan na lahat ng municipal government. Kaya, all in all, for Quezon, 41. May batches lang yata. But lahat ng bayan sa Quezon ay makakatanggap nitong land ambulance. So, malaking tulong sa atin kasi ang burden ng ambulance nasa provincial government Kasi tayo yung nag-ooperate ng 87 land ambulance. Kulang talaga. So malaking tulong yon sa paghahatid ng mga pasyente doon sa mga facilities na kailangan nilang puntahan. Ma'am, nakita rin ng mga kababayan natin na bumisita po kayo sa Senate, ano? Yeah. So it's a yearly na gawain natin. Nakikiusap tayo katulad nito, yung mga medical assistance, educational assistance, programs on agriculture, infrastructure like bridges, buildings, government buildings, hospitals, school buildings, lahat yan. Dahil may oversight power ang Congress and Senate doon sa budget ng different agencies. So, pinapakita lang natin yung problema natin sa ground at baka po pwedeng sila din ay maging partner para mag-push sa mga agencies. Mabigyan din ng priorities yung mga buildings natin na kailangan roads and bridges. Ma'am, kamusta? May mga nag-message sa atin. Naging mabunga naman daw po ba yung pagbisita niyo sa kanila? Yeah, lagi naman. Kasi since nag-assume ako ng post from 2023 and 2024, may mga senador na tumutulong sa atin. Hindi ko maisa-isa but majority of them. Sina Senator Amy, Senator Chis Escudero, Senator Migs, JV, Joel. Marami sila, Senator Alan. Tumutulong sila para doon sa funding requirements. Senator Tolentino also. So yan, pinagsasama-sama natin. Kahit di ganun kalaki, but lahat sila. Ma'am, last na lang po. Bukas po magse-celebrate ng kaarawan si Pangulo. Ano po yung inahanda ng lalawigan ng Quezon? Yeah, so kasama doon sa buong Pilipinas na celebration. Ganun din, may mga financial tayo na ibibigay na tulong
galing sa provincial government, isasabay natin sa celebration ng birthday niya. Plus, nagbigay din siya ng 1,000 na mga mamamayan natin na mapasama doon sa tupad program ng DOLE. So, yun yung mga ilan sa celebration tomorrow. So, unahan na natin, binabati natin on behalf of the people of Quezon and the provincial government of Quezon. Tayo po ay nanalangin para sa kalusugan at kaligtasan ng ating Pangulo and more years to come. Yun. Happy birthday, Mr. President! Happy birthday! Happy birthday po. Bigla mo Ako kami. nga yung puyat eh. Ma'am, last na lang. Ma'am, nung mga nakarang araw, ang dami na namang lumalabas na mga fake news, fake accounts na kung ano-anong hindi magagandang sinasabi sa pamahalang panglalawigan. At sa inyo po, ma'am, anong panawagan niyo doon sa mga kababayan natin? So, sa mga kalalawigan natin, mag-validate, no? So, pagka-obvious na very harsh ang sinasabi tungkol sa isang tao, sa isang institusyon, ang isang normal na tao kahit may galit, hindi publicly magpaparamdam na magsasabi siya ng ganon directly, no? So, check nyo po, yan po ay mga fake accounts at yan po ay kasama na ng mga demolition and black propaganda in line for 2025 election. So, tayo naman dire-diretso lang, tsaka I hope nakikita ng mga tao yung ginagawa ng provincial government. Yung services talaga, as much as possible, binababa namin. No? So, maging vigilant sila pagdating po doon. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Yeah. Ma'am, tuloy-tuloy po tayo sa live. Thank you po, ma'am. Let's go.